Aduna tay duwa ka award na na-receive no gikan sa Department of Environment and Natural Resources Office. Ang una, ang ato ang pagkadaog sa Sarangani Bay Protected Seascape as most outstanding protected seascape in the entire Philippines. So magisgod matag Sarangani Bay, dili lang na kay General Santos City. Apil ni ana ang ubang mga munisipyo sa Sarangani Province. Pero gi-recognize sa DNR na di yun nila makabot no ang pagkadaog nato sa national without the participation and active cooperation sa atong mga LGU. So in recognition sa contribution sa LGU sa pagkadaog sa Sarangani Bay, no gitagaan tag award sa DNR, no, a plaque of recognition for LGU General Santos City. And we're very happy to receive that award kasi at least gi-recognize yun nila no ang significant role sa local government para sa protection and conservation ni Sarangani Bay. And then, sir, kamusta naman po ang yung isang award po natin? Ay, tama. Ang isa po nato ka award, mao ni ang Water Quality Management Area. Si General Santos City, ang ato ang Sarangani Bay, ug ang Sidway River nato ay part sa WACMA area or Water Quality Management Area, nag-establish sa EMB. It's a national law creating the WACMA. And si Environmental Management Bureau of Region 12, no, nag-conduct ni sila og Environmental Summit and then nagkaroon sila og katong Kalikasan Award. And gi-recognize nila ang local government unit as Excellence Awardee. Kita nagdaog sa LGU category. So, gi-recognize po sa EMB region ang atuang contribution no, para sa protection and conservation sa atuang Silway River and Sarangani Bay pertaining to its water quality. Okay, sir, unsa ang imuhang gibati na nakadawat mo o duhang ka-award? Siyempre, nalipay good me, no? Because for the longest time that we've been doing our best to protect and preserve ang atuang natural resources and environment sa city, kaning recognition na ni is a testament na we're doing good sa City of General Santos, no, and nagapasalamat mi sa leadership ni Mayor Lorely, no, sa pag-spearhead yun na kami ng mga iba't ibang departments because of her hard work inspired with me na manglihok, no, and so karang award na is really a testament of our concerted effort dili lang na City Enro, no, as I called ganiya ang mga iba't ibang mga departments no sa ato ang local government. So it's a whole of government approach good. So dili na mahitabo kung kami-kami lang. So with the help of other agencies no na nagkaptan gyud nato ng recognition by the national government sa ato ang LGU. Aside sir, unsa pa inyo ang mga plano or mga programs for the future plans po, sir? Kita sa City Enro ang atong programa aduna tay ginatawag na Reach to Reef approach. So aduna tay watershed, upland conservation and management program or reforestation na ang amo ang tutok yun diya. And by the way, para sa inyong information, early this year, naka-award po ta at the national level, no? Nag-top 10 ta sa ato ang Tok-Tok Bye-Bye na program. Adunay national conference na gibuhat diri, mga association sa tanang mga enros throughout the Philippines. And isa ta sa 10 finalists karang ato ang Tok-Tok Bye-Bye program. So, meaning to say, gikan sa Tok-Tok, sa bukid, agi sa sapa, hantod sa dagat, hantod sa quarrying, sa tuang parks and plazas, no? And then napatay air and water pollution management, and karon gidungag namo ning water resources management. So, mao nang mga iba't ibang mga programs nato diri sa City Enro. And also, early this year, nag-launch po ta og Save a River project, no, kasi nakita ginato ang importansya sa ato ang mga katubigan. And according gani sa study na si Jensen ay water absolute scarcity na, ibig sabihin ang supply nato sa tubig basi makulang na sa ato ang pahinanglan. So that's why gi-launch nato ning Save a River project, apil niya na atong mga springs, mga creeks na di sila mahiraptan, no, di sila ma-develop into something else. So karon pa lang ato nagyong tagaan og pansin ang ato ang mga katubigan. So padayon ang atong mga reforestation, ang atong mangrove reforestation, apiniana ang pagpaanindot sa ato ang city, and then gi-launch pod nato ang Linis Ganda at Pagkakaisa program. So isa na sa flagship program nato sa cleanliness and beautification sa city, no, karang Linis Ganda and Pagkakaisa. And we're very happy kaya ang ato ang mga barangays, they are
very active no sa pagsuporta ani na program. So hopefully with all these efforts nato no sa katibukan sa local government unit of Jensan, ma-achieve gid nato ang atuang vision na maging green city of the South, smart and sustainable city. Usually, sir, unsa ba nga mga challenges ang inyong maatubang, sir? Syempre daghan kita gustong buhaton no. Isa gyud nato diha of course ang kakulangan sa ato ang budget kay sa kadaghan gusto buhaton ni General Santos City, so mahati gyud ang ato ang budget. But we thank Mayor Lor and like atong CDRRMO kay nakahatag po sila og karang dungag na budget para sa ato ang mga programa sa City Enro. Ikaduha, natanaw na mo na isa gyud unta sa dakong solusyon sa atong mga problema sa environment ang disiplina sa tao. No, tungod kay dili naman si gobyerno gud ang mag-solve ana labi na ning problema nato sa basura, for example. Kay asa man gikan ato mga basura, no, isa na sa pinakadako na threat sa ato ang kinaiyahan, no, kaning basura. So disiplina no sa atong mga tao. So kinahanglan maedukar, kinahanglan gyud na mahimo gyud nilang way of life o lifestyle. Lifestyle ang karing pagdumala og tarong sa ato ang mga basura kay imagine ninyo ato ang mga kanal, no, limpyo man ang ato ang syudad pero makita nato sa mga dalan, labi na ning sa mga interior ng mga dalan, atong mga canals, aduna pay mga basura. So disiplina, no, isa na sa pinakadako na problema o challenges na inatubang nato. So siguro karon duwa ang tan-aw nako na dako og matabang kung ma-address nato ng duwa kasi sa budget pod kulang tag mga equipments, no? So kinahanglan po nato og mga equipments ato ang basura, garbage collection. Kami diri kinahanglan namo og karang mga equipo pa para ma-maintain ang kanindot sa atuang syudad. Sir, na ay mga iba na organization nga magbuhat og mga simple lang bitaw nga activity pero after mga dili na siya nga murag masunod-sunod or mahanay na gyud ang kaning mga activity. Sir, what do you think is the kaning long-term nga resolution para sa mga inanas? Ang gibuhat namo, in fact last Friday, isa ni sa karang ginabuhat namo yearly na program, no? We held our 5th environment convergence. Isa lang sa ako ang nalimtan na imbitahon na ang media di ay, no? Pero kasi partner man pud namo mo no, sa ato ang advokasya, pero isa sa ato ang pinakadako na gibuhat gyud is to mobilize ato ang mga iba't ibang mga stakeholders. So sa paglingkod nako, ang una gyud namong gibuhat diri sa City Enro and sa ato ang local government, nagkandak ta aning environment convergence. So we invite all stakeholders na maging partner nato. And every year nakita gyud namo na nagadaghan ang mga organization na nagpartner sa atua para sa atong mga kalihukan. So part sa ato ang sustainability approach niya is establish tag memorandum of agreement sa atong mga partners. Na like example karing tree planting, wala na may tree planting dire. What we have is tree growing and adopt an area program. Kung diin ang ato ang partner, no, tagaan na mo silang area, i-partner with our beneficiary, and then dito sila magtanom, and then tagaan nila og cash incentive ang ato ang beneficiary kay para buhion niya, no, i-care and maintain niya ang mga gitanom, and that's for 2 years. So isa na sa atong mga sustainability approach na wala tay tree planting but what we have is tree growing, no. So kara sa pinaagi ni ana mas strengthen ang atuang partnership with the different organizations kay mura ba gipass on pud namo sa ilaha ang opportunity o responsibility to help in the protection and conservation sa atuang natural resources. And we're very happy kay last Friday there were more than 150 plus nato ka partners, and siguro karon sa City Enro almost 200 na ang ato ang mga partners. Iba't ibang organization no? Private, business, civic organizations, academe, especially atong mga schools, they're very active partners ato ang programa. And even religious sector, no? Naga-join na pod sila. So daghan na tag mga partners na tuloy-tuloy ni dili lang kay one time na event, kundi tuloy-tuloy ang amo ang mga activities with those partners. Okay, lastly sir, mensahe niyo po para sa mga katawan, sir. O sa tanang mga general no na nagapaminaw, no, salamat kaayo sa inyong suporta and ang among hangyo no na kaisa kita, uban kita para sa pagprotekta sa ato ang kinaiyahan. Dili lang kay responsibility na sa ato ang government, kundi responsibilidad nato tanan
tungod kay kung aduna may disaster dili man lang si gobyerno ang apektado tang tanan. So kung aduna tay healthy environment, no, malayo ta sa mga katalagman, malayo ta sa flooding, malayo ta sa mga landslide, malayo ta sa ubang pang mga natural disaster. So tabangan nato, no, ang pag-care sa ato ang inang kalikasan, sa ato ang kinaiyahan. Okay, sir, sa bigas ba yun, sir, no? Ang kining anti-smoking na to, sir. So, kamusta ba ang nahimong lakang sa Sandro, sir? Kabahin ini, ilabi na, diriya sa tuwang Plaza General. Amo ang role naman sa anti-smoking, part man may sa enforcement team, pero naka-focus may diri sa parks, kari ato ang mga government center na ading diri, pero amo mga enforcer, naka-focus sila sa plaza. So, from time to time, nagi may madakpan diha, no? And kadaghanan sa madakpan namo, walay kwarta. So, ang ilahang penalty kay mag-community service na lang. So, naa sila diri, amo silang dalon dito sa police station para lang mag-record, and then diri sila sa opisina mag-community service. So, part sila ng community service, mamulot sila basura diha sa plaza or mutabang diri sa amo ang nursery. Amo silang ginapabaging, ginapabuhat og seedling. So, we're doing our part para sa implementation aning anti-smoking ordinance. Naman na dakpan din dahil sa Oy, ubay-ubay na po ang mga nadakpan, no? Kay pag human nila og perform anang ilang community service, mag-issue man mi og certificate of compliance. Kay kung di sila mo comply ni ana, later on kung mag-process sila mga NBI, magkuha sila dirig mga permit, dili na sila ma-issuean kay mahit man na sila, napaday sila ay penalty na kinahanglan nilang isettle. So, ubay-ubay na po yun ang ato ang mga nadakpan diri sa plaza. So, dali lang na sa mga department dyan. O sa'y compose ang kontra ka anti-smoking, hindi sa'y compose na. Basta ang composite team nato ani appeal ang City Health. Actually ang lead agency gid nato ani ang City Health Office. Pero uban po nato ani ang City Admin Office. And then aduna pud tay anti-smoking task force, no, under nata ni siya sa City Health, no, antay mga nagtuyok-tuyok ani. And kaning mga madakpan po sa mga laing mga ahensya, ang pag mag-community service na diri na tanan sa amo ang opisina. So dili lang kay karang madakpan namo sa plaza, apil lang mga madakpan sa mga ubad po ng mga opisina. Pag way ikabayad ang violator, diri na sila sa opisina mag-community service. Okay, So, sir, nakakadakpan na personal driver, UG, o private. Oh, nagkalay-lahi na estudyante o na ay mga establishmento, no? O karaman nanuroy sa plaza, o nagkalay-lahi, murag na po yung mga drivers, murag na po yung mga nadakpan ng mga drivers. okay, sir, pila sila ka oras na mag-community service? Ayon sa itong balaod, dapat 3 days na equivalent 72 hours of community service. Pero for humanitarian reason po, naiuban man gud nalayo ilang mga areas. So naiuban na ginatugtan na lang namo na dito sa ilang mga barangay hall na lang sila mag-community service, no? Kay especially kung example taga Fatima, taga Bawing, for example lang so adto sila diri adlaw-adlaw, gastos pud kay sa pamasahe. Mo gani wa sila ka bayad sa penalty kay way kwarta. So ang amo ana lang ang ilang hangyo kung pwede sa barangay amo na lang po na ginatugtan, no? So, speaking ani nga penalty, sir, pila ba di ay pila ang penalty ninyo, sir, kung madakpat ka nga nanigarilyo sa public places? 2,500. So taga violation 2,500 ang ato ang penalty. Okay, regarding naman po ani nga mga nadakpan na to, sir, no? Naamoy na reported na nadakpan ninyo and then pagka another day nadakpan na po, sir? Murag sa karon murag wala pa may repeat violator. So siguro ingat na po sila kay dako na pud baya ng 2.5. And then amo po na silang gina-seminar, no? Pag naay madakpan, tagaan na silang gamayng seminar reminding them sa ato ang anti-smoking ordinance. So, what if katong sa katong mga outside residents sa dyan sa dili taga dito? Kasi may tawag mo, bayan na sa penalty o dili bayan na ba? Supposedly magbayad gid sila og penalty, no? Kung dili gani mag-community service gihapon, na may murag nadakpan na dili mga taga diri, pero nakara mag-community service sila. Kay kung di pud sila undom na may uban na dili madayon makabayad, tagaan sila og grace period na magbayad. Pero gina-inform namo sila na pag dili gani mo magbayad,
ma-endorse na ang inyong pangalan later on sa NBI. Kaya one time na iniabot diri sa kuha, no? Na iniabot diri sa kuha na dugay na di ay siya na penalize, wala siya nagbayad. Karon nag-process siya sa iyang NBI clearance, na hit siya. So niadto siya diri sa akong opisina. Dito na ako nadungog sa iya mismo na, sir, na-hit ko sa NBI na di ay ko'y penalty sa anti-smoking tuna na wala na ako nabayaran, no? Di community service siya, kawa man siya ikabayad. So dito na ako naibawaan na effective di ay na pag di mo mabayad, ma-endorse mo sa NBI inyong pangalan, posible mo na ma-hit. No? Okay, sir, awag or panawagan mo ngadto sa mga smoker nato, sir. Sa tanan na to mga smoker, kay bawo na magyuta na aduna tay anti-smoking ordinance, and kay bawo ta na bawal gyud manigarilyo sa mga pampublikong lugar. So aduna may gi-designate na mga smoking area. So kung mahimo lang, tumano nato na dito ta sa mga designated smoking area gyud na manigarilyo. Kay kung manigarilyo mo sa publikong lugar, madakpan mo, aduna tay 2,500. So hangyo ra gyud ta, mas maayo na muundang na lang gyud ta para pod sa ato ang maayong lawas o makatabang pud mo sa ato ang kinaiyahan. Kay karang pagpamanigarilyo, gadungag na sa ato ang problema sa climate change tungod sa carbon dioxide na gina-release nato sa kanunay natong manigarilyo.